Magandang panahon sa ating lahat, mga katuto, mga kabarangay at sa lahat ng nanonood sa ating palatuntunan, ang Don Robert Ramiro Live. Aha. Na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga isyong panlipunan. I love it! You guys are so great! Ito ay maaaring ninyong kainisan. O kaya naman ay kagigiliwan. Sapagkat babatikusin natin sa palatuntunang ito ang mga tiwaling lingkod bayan. At pupurihin natin ang mga nagsiserbisyo ng tapat. I love it! You guys are so great! Sa nagsiserbisyo ng tapat sa sambayanan. Wala tayong papaboran o kikilingan sa mga karakter na napapaloob sa daloy ng mga impormasyon sa programang ito. Nasanay nang gigigil ako. Bueno, nakahanda na mga kaibigan ang pambakuna na pampangimay sa mga masasagasaan sa gagawin nating pagtalakay sa paksa natin ngayon. Ang ating papaksain kung bakit nililihis ang mga pagsisiyasat itong dito sa kontrobersyal na flood control scandal. Di ba? Okay. Ayon kasi sa isang doktor, babanggitin ba natin yung kanyang pangalan? Hindi naman masama. Babanggitin natin yung kanyang pangalan na si Dr. Richard Mata, ayon sa kanya. Harapin na lang natin na walang pupuntahan ang flood control investigation kahit pa merong 100 dating marino o marines ang witnesses laban sa mga korap na opisyal ng administrasyong ito. Bakit naman, Dok? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Ang mabuti ay pasagutin natin. Sa tanong na ito, si dating anak kalusugan party list representative Mike Defensor, na ang sabi niya ay ganito. Ngayon, ngayon ko lang nakitang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. Yung leader mismo, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. yung henchman niya ay House of Representative. Dito dapat yan. Di dapat yun. Eto yun. Oh. Speaker. Hindi yung hindi yung sa sound system. Si dating speaker Martin Romualdez ang tinutukoy na. Hoy, aba. Bugtaw na mo. Ay, naku po. Hindi nagsasawalang kibo dito si Attorney Levy Baligod na may 18 bit-bit na dating Marines. Ano sabi niya? Kung meron mang bago sa Pilipinas, ito ay ang sistematikong malawakang pagnanakaw sa pundo ng bayan. Ang mga magnanakawan niya ay nagtatakipan. At maraming anti-corruption kuno ang nananahimik. Anong ginagawa nyo?
Pugtaw na mo. Sino-sino? Mas maigting padiumano. Oh? Ay, yung kanilang mga dahilan kung bakit nananahimik, ano? Dahil daw ay ang takot nila at galit nila ay mas maigting pa kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Ay, nako. Okay. Sino-sino? Tatanong natin mamaya. Ang mga nagtatakipan para hindi mailantad ang mastermind sa sistematikong korupsyon na halos nilimas na ang laman ng kaban ng bayan. Sa pangalan ba? O sa kanilang aksyon o gawa? Ha? Ala, bira. Yung mga nag-i-insist daw ng alin? Ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Marami yun. Mga congressman, senador, mga nasahanay ng law enforcement, at iba pa, kasama na siyempre yung mga trolls. Ay, sino pa? Yung mga di umano'y nagkukutsabahan, bribery, conspiracy, mga nanunuhol sa mga huwes sa ICC na mas mahalaga pa aniya sa kanila ang pagtira. Ha? Ano? Ang pagtira. Ulitin mo nga. Ang pagtira. Kanina? Kay Vice President Sara Duterte kaysa sa investigasyon na tukuyin, papapanagutin ang nagnakaw ng mahigit trilyong piso sa kaban ng bayan. Eto, Attorney Baligod, Attorney Jimmy Bundok, ex-kong Mike Defensor ng Anak Kalusugan Party List. Ito ang para sa inyo. At para naman kay Attorney... Oh, hindi. Attorney ba yun? Hindi, Doktor. At para naman kay Dr. Richard Mata. May tanong lang ako sa iyo. Kung totoo ba na medyo lang naman, nawawalan ka na ng pag-asa habang si Sir Larry Gadon, Sir Larry, pupurihin pa ba kita? Sapagkat ikaw naman ay puring-puri. Pinupuri mo ng mabuti at sobrang papuri kay PBBM Jr. Saan? Oh, nawala na yung aking Oh, yun, balik. Saan? Sa kanyang honesty, integrity, at sincerity. Ay, nako. Hanggang sa muli mga kaibigan, ang inyong nakasama sa Don Robert Ramiro Live, yours truly, si Don Robert Ramiro, hanggang sa muli.